Chinese troll sa social media. Binabayaran ng mga komunista upang lituhin ang usapan sa Pilipinas. Nagkakalat ng kasinungalingan para baguhin ang pananaw ng mga Pinoy sa nagaganap sa West Philippine Sea. Pinababango ang reputasyon ng China kahit nangaagaw ng teritoryo. Ginagawang mabuti ang intensyon kahit nambubundol ng mga bago at pinagmumukhang kaibigan kahit minamaltrato ang mga Pilipino. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang tunay na balak ng binabayarang troll sa Pinas ay palakihin ang alitan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos para mawasak ang katayuan ng politika sa bansa. Mayroong hinala ang tanong. Totoo naman eh. Ano ba ang intensyon ng mga Chinese troll na yan, di ba? Ang guluhin ng Pilipinas. Siyempre, kung tayo magpapatayan, di babagsak ang ating gobyerno. Aba, walang ka-effort ang mga in-chief. Matatalo nila ang Pilipino. Biruin mo, andyan lang sila, nakamasid, nakapamewang lang sila, nagmamasid sa atin. Tapos nakikita nila, sila na nagpapatayan, sila na nagbabarangkahan na. O di ibig sabihin, tayo mismo ang magpapabagsak sa sarili nating gobyerno nang walang ka-effort ang mga Chinese. Di ba? Bakit ganun na lang ang galit ng mga troll na yan sa pag-comment? Di ba? O katulad ng sinabi ni Pinoy Channel, yung mabahong imahe ng China pinababango. Tapos yung mga gawain ng China pinapaganda. Tapos pinagmumukhang kaibigan ng China kahit na ito ay nang aapi. At binabarukadahan tayo ng tubig. Yung mga Coast Guard natin, di ba? Binabarukan nila ng tubig. Binubombahan nila ng sangkaterbang tubig. Na halos malunod na yung mga Coast Guard natin. Sino may gawa niyan? Ang mga troll na bayaran. Tapos sasabihin pa nila sa mga vlogger ng PBBM, 15-20 daw, sumusweldo daw mga vlogger. Sa totoo lang, nising kong duling, wala naman sinusweldo mga vlogger. Tapos pinapatay pa ng mga DD shit. Pinapatay pa nila yung mga vlogger ni BBM. Hindi na sila naawa sa kapwa nila Pilipino. Na wala namang hinahangad kundi ang pagbabago. Na ayaw lang talagang bumagsak sa kamay ng komunista ang bansang Pilipinas. Anong masama doon? Bakit ka makakarma? Sa paggawa mo ng kabutihan, may karma ba? Ang karma nasa paggawa ng kasamaan. Wala sa paggawa ng kabutihan. Ang pagpapakita ng katotohanan, ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi masama, kundi mabuti. Isinisigaw mo ang katotohanan Kasi ang katotohanan nalalambungan. Katulad nitong ginagawa ng mga troll na to. Yung pangit, pinapaganda nila. Yung nang-aapi, pinapaganda nila at pinapaiba nila yung imahe, ginagawa nilang kaibigan. Yung magnanakaw, pinasabihan nila na isang normal na gawain. Yung pagnanakaw. Yung pagdodroga, sabi nila, normal lang daw na gawain. Yung pagluluto ng normal lang din daw yan. Anong mabuti dyan sa mga troll na yan, di ba? Yan ay lambong. Ibig sabihin, tinatakpan ng troll ang katotohanan. Binubulag nila ang tao sa katotohanan. Inaalis nila ang katotohanan at pinapalitan nila ng kasinungalingan. Yan ang gawain ng mga troll. At yun ang ayaw ng mga vloggers. Gusto nila isiwalat ang katotohanan. Pero itong mga troll, pilit pinagtatakpan. Pinapalabas nila na kasinungalingan yung pagsasabi ng katotohanan. Ayan ang gawain ng mga troll. Totoo ba?
lahat na Pilipinas ang nangunguna sa buong mundo pagdating sa aktibidad sa iba't ibang social media platforms sa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube at iba pa. Mas marami ang tumatangkilik kung naghahagilap ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Facebook na rin ang nagsabi na ang social media capital ng buong mundo ay walang iba kung hindi ang Pilipinas. Dito marami ang nahuhumaling sa mga online games at yung iba namimihasa sa internet shopping. Pero ang online world ay ginamit na rin sa masamang paraan ang pagpapakalat ng disinformation. Ginagamit na rin itong plataforma ng mga masasamang elemento na ang hangarin ay magasig ng lagim sa internet, mga social media trolls. Kapag sinabing trolls, ito yung mga Norwegian mythological characters na mayroong kakaibang kakayahan. Hindi sila tunay na tao, may kakaibang itsura, mahilig manggulo at masama ang motibo. Ang mga social media trolls naman ay parang ganun din. Mga accounts na hindi tunay na tao. Nililito yung usapan dahil may masama ring motibo. Sa Pilipinas, sandamo pa ang mga binabayarang trolls dahil sa kahirapan ng buhay. Nire-recruit sila ng mga individual na nais magpakalat ng kwentong pabor sa kanila o istorya nakakasira sa kalaban. Ang modus ay baguhin ang opinyon ng tao at iliko ang pananaw ng iba. Pero hindi lang sa Pilipinas kumalat ang mga binabayarang trolls. Marami din sa ibang bansa. Kung matatandaan ng COVID-19, ito ay sinabing nagsimula sa China. Pero inulat sa Taipei Times noong taong 2020 na may mga Chinese trolls sa internet na nagpapakalat ng fake news na sa Taiwan nagkaroon daw ng COVID outbreak. At sinabi na pinagtatakpan daw yung mga namamatay. Makalaunan ay napagalaman ng mga inchik ang nagpapakalat ng maling balita dahil may mga gamit na salita na karaniwan sa mga taga-mainland China. Ang motibo ay upang ikalat ang kwentong pabor sa mga komunista para ilihis ang pananaw ng mamamayan. Ipinalita din ito sa BuzzFeed na nagpakalat ng disinformation ng mga Chinese trolls sa Taiwan. Tapos mapapansin na ginagatungan ito ng ibang trolls para mag-trending. Ipinalita sa ZDNet noong Dig 2020 na may Balkan troll farm sa bansang Macedonia na nagpapakalat ng disinformation hinggil sa coronavirus. Ayon sa ulat, ilang daang trolls ang nagtatrabaho sa grupo na kumita ng libu-libong dolyares sa mga advertisement na dumadaan sa 150 nilang fake news websites. Sinabi na mas nagiging interesado ang mga viewers kapag naiengganyo sila ng fake news. Kung mapapansin, halos pareho lamang ang gawain ng mga trolls kahit sa ibang bansa. Ang unang hakbang ay ilabas yung kwento na gusto nilang ikalat. Tapos, para maging trending ang pahayag, gagatungan ito ng ibang mga trolls at atakihin yung mga kumukontra. Pero sa Amerika, mas malagim ang kanilang balak. The Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group and the Presidential Anti-Organized Crime Commission previously found an unreadable qualified human trafficking charge. Sa mga bansang mayroong halip Malalim ang nagagawang damage ng mga troll. Unang-una, pinapabuti nila yung masama. Oh. Tapos yung masama gagawin nilang mabuti, yung mabuti gagawin nilang masama. Kaya malalim ang impact ng ginagawa ng troll at mostly mga Chinese. Chinese ang nagpauso ng troll. Usually ginukuha nila yan sa mga kulungan. O mga kulungan, pinapangakuan nila ng mas maikling sentensya basta papagamit sa gobyerno bilang troll. Kala nyo ba? katulad ng Ukraine at Russia, laganap ang mga binabayarang trolls upang magkalat ng kanya-kanyang istorya. Ang balita ng ProRepublica na yung mga anti-Ukraine propaganda ay tila nagmula sa Russian troll farm. Sinabi pa na yung mga pro-Putin disinformation
ay kapareho ng ginawa ng bayarang grupo ng Russia's Internet Research Agency. Gaya ng ibang trolls, nagpahayag ito ng kanilang kwento, tapos ay ginatungan ng ibang trolls para mag-trending. At para protektahan ang pahayag, inatake yung mga kumukontra. Pero yung mga Chinese trolls sa Amerika ay kakaiba ang banat. Ang ulat sa CBS noong buwan ng Setyembre taong 2024 na ang balak ng mga Chinese trolls sa Amerika ay guluhin ang katayuan ng politika. Sinabi sa ulat na yung mga troll accounts na nagpapanggap ng mga taga-Amerika ay natuntun na mula pala sa grupo ng Spamouflage ng China. Ayon sa mga eksperto, ang motibo ay hindi lang basta-basta magpahayag ng kanilang kwento at ipatrending ito at atakihin yung mga kalaban. Subalit, palakihin at palalimin ang alitan sa gobyerno. Ayon sa pahayag, yung mga inchik na trolls ay hindi pumapanig sa isang kandidato. Sa makatuwid, inaatake nila pareho sina Trump at Kamala Harris. Marahil dahil sa alam ng mga komunista na nagkakaisa ang mga partido sa Estados Unidos na labanan ang pagsulong ng China. Kaya wala silang politikong kinampihan na pumabor sa China. Isang malaking babala para sa Pilipinas. May magandang dahilan kung bakit gustong guluhin ng China ang sitwasyon sa Amerika. Ito ay dahil sa halos walang pag-asa ni isang kusing na makuha ng mga komunista ang simpatya ng mga Amerikano na pumabor sa kanila. Kahit magpalaganap pa ng istorya ang daang-daang troll sa social media, huli na ang lahat. Kaya ang last resort ay guluhin ang politika. Kung maililihis ang focus ng bansa, imbis na sa international, mapunta sa national issue, hindi na mapapansin ang ginagawa ng mga injig. At kung lubusang magugulo ng mga Chinese trolls ang politika sa Amerika, hihina ang puwersa ng mga kumukontra sa China. Para bang sa isang basketball team na kung nag-aaway ang mga players sa loob ng court, masisira ang play. Buwan ng Hunyo 2024, sinabi sa South China Morning Post na 73% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa militar laban sa Beijing. Tapos, buwan ng Oktubre sa Inquire. Alam nyo, ang panawagan ni Justice Secretary Corona, hindi Corona, Carpio na wag magsuporta. Huwag suportahan ang mga Duterte lineup kasi mga pro-China yan. Yan ang sagabal sa ating mga pag-usad bilang bansa. Yang mga Duterte lineup ang magbebenta sa atin sa China. Ay huwag nyo susuportahan, huwag nyo iboto yan, ilaglag nyo. Sinabi na 7 out of 10 sa mga Pinoy ang ayaw sa mga pro-China. Sa madaling sabi, katulad ng Amerika, karamihan sa taong bayan ay may galit sa kalokohan ng mga injig at alam ito ng mga komunista. Kaya kahit magpalaganap ng mga disinformation ang daang-daang Chinese troll sa Pilipinas, hindi nababango ang kanilang reputasyon dito sa bansa. Pero kung gagatungan nila ang gulo sa politika, kung mag-uudyok ng mga supporters ng mga Marcos at Duterte para siraan ang isa't isa sa basketball, makasisira ito sa play. Anong aral ang mapupulot dito? Ang nagaganap na halitan ngayon sa pagitan ng Alam nyo ba, kaya inaalis ng Amerika ang TikTok. Kaya aalisin ng Amerika aalisin yun nila yan, ang TikTok sa Amerika. Kasi unang-una, ang TikTok daw ay punong-puno ng troll ng China. Pangalawang, TikTok daw ay spy. Pangatlo, nagkakaroon daw ng cultural deformities o naiiba ang kultura ng Amerika sa bagong kulturang itinuturo ng TikTok. Mostly daw na-degrade ang kultura at nawawalan ng respeto ang mga kabataan dahil sa itinuturong makabagong kultura ng TikTok. Kaya alisin daw nila ang TikTok, nakakasama daw sa Amerika. Bakit hindi na rin natin sugundahan
Diba? Mahirap lang kasi magsalita eh kasi unang-una, number 1 platform na natin ng TikTok. Marami nang na-encourage sa TikTok. Pangalawa, parang hindi na mabubuhay yata ang Pilipino pag walang TikTok. Kaya parang hindi natin masusundan yung example ng Amerika. Pero kung masusundan natin yung example ng Amerika na matanggal nila yung TikTok, eh di wow, mas malalong mabuti, di ba? Mas lalong mabuti. Sana nga makasunod tayo. Kasi ang Amerika nagawa na nila eh. Magagawa pa nila kasi meron pang mga remnant ng TikTok na hindi pa naaalis. Pero yun eh, nagbabalak na nga silang alisin. So sana tayo ganun din. Magawa na rin natin mapalayas ang sana nga mahirap na magsalita kasi nang tapos hanggat di pa naman ganyan nangyayari. Kasi ang TikTok talaga mabango at controversial. Parang malabo. Pero walang imposible. Malay mo lang, wala namang hindi imposible sa Diyos. Kung ipapanalangin natin ang ipapanalangin, maaaring magkatotoo. Kasi sa totoo lang, nagkakagulo ang mga Pilipino gawa ng TikTok eh. Ang TikTok ang gumugulo sa Pilipinas. Ginugulo ng TikTok ang politika ng Pilipino. Sa dami ng troll, sa dami ng mga sagutan, mga iba't ibang opinyon, nakakalito na tuloy. Nalilito na tuloy ang Pilipino. Hindi na malaman kung anong totoo. Sana nga, one of this day, makasunod tayo sa Amerika. Kung paano natanggal ng Amerika ang TikTok. Eh di kaya din natin. Nakaya ng Amerika eh. Eh di kaya din natin tanggalin, di ba? Para sa kapayapaan ng ating politika. So, dami kasing mga ex sa TikTok na mga hindi natin maintindihan kung fake ba o totoo. Pero alam na, wala naman tayong hanggan kundi ipaglaban na ang PBBM administration laban sa mga Duterte administration. Sana nga lang makasunod tayo sa Amerika. Mga Duterte at mga Marcos ay isang malaking bitak sa pagkakaisa ng bayan. Sa mata ng mga Chinese, ito ay isang oportunidad na pabor sa kanila. Ayan. Walang duda na ginagatungan ito at pinalalaki ng mga communist trolls. Kung magugulo nila ang politika sa Pinas, mawawala sa isip ng taong bayan ang kalukuhan ng mga komunista at hihina ang puwersa ng mga kumukontra sa China. Baka malingat na lang tayo ng isang beses, hindi natin alam sila na ang may hawak sa buong karagatan. Ito yung sinasabing out of sight, out of mind. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susunod